Magandang araw mga Pacquiao. Ako po ay si Generous P. Bacos Jr. at ngayon ay magtatalakay po ako sa buod ng Aralin 17 na tumutukoy sa pagbuo ng bibliografiya o listahan ng sanggunian sa pananaliksik. Alamin natin ang kahalagahan, paraan ng pag-unawa, paggawa at tungkulin nito. Kaya yung una ay yung kahalagahan ng bibliografiya. Kaya na sinabi nila, ang bibliografiya ay pangunahing kailangan para mapagtunayan ang mga datos, impormasyon at sanggunian na ginagamit sa pananaliksik. Maaring mula sa aklat, pahayagan, magasin o computer database. Maaari itong ilista bilang bibliografiya sa dulo o tahasang pagsipi sa loob ng mga teksto. Mahalaga ito dahil pinapatunayang totoo ang makapagtiwalaan ang impormasyon. Nagbibigay ng credit o kredito sa mga may akda ng mga ideyang ginamit. Nagpapahintulot sa mga mambabasa na suriin pa ang mga sanggunian at pinapataas ang kredibilidad ng pananaliksik. Kaya yung kalawa naman ay mga paraan ng pagsipi. May dalawang pangunahing paraan ang pagsipi. Unahin natin yung footnoting o tahasang pagsipi. Iniligay sa ibaba ng pahina o sa dulo ng teksto. Kung ito ay isang papel, yung footnoting ay nandito sa ibaba. At yung parentikal na pagsipi ay inilagay sa loob ng teksto kasama ang mga pangalan ng may akda at taon ng pagkalathala. Ang mga karaniwang pamantayan para sa format ay APA o tinatawag nating American Psychological Association at MLA na nangunguhulugang Modern Language Association. Ang APA ay mas detalyado at madaling intindihin, samantalang ang MLA ay simple ngunit maaaring hindi ganap na maipapakita ang impormasyon kundi sapat ang detalye. Yung katatlo ay yung tungkulin ng listahan ng sanggunian. Ayon kay Bernalde at iba pa, noon sa 2009, ang listahan ng mga sanggunian ay may tungkulin tulad ng A, nagpapahalaga ng nagbibigay kredito sa mga pinagkukuha ng ideya, datos at impormasyon. Yung B ay nagsisiguro na hindi na iuulit ang mga ideyang naunang naisulat. At yung C ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na suriin at pag-aralan pa ang mga sanggunian. At yung D ay nagbibigay ng pagkakataon na maunawaan ang pananaliksik ng buo. At yung E ay nagpapatibay ng katotohanan at kredibilidad ng pananaliksik. Ang bawat entry sa sanggunian ay dapat kumpleto at kaukulang may impormasyon tulad ng pamagat ng akda, uri ng sanggunian, mayroong aklat, pahayagan at internet tulad ng pagkalathala, petsa at kung mayroon man, editor, consultant o complier. Mga halimbawa ng sanggunian at kanilang format. Narito ang ilang uri sa mga sanggunian at paano sila ilalista. Yung una ay aklat na may akda. Kaya ng halimbawa, yung Aganan EP noong 1999, Sangguniang Gramatika ng Wikang Pilipino, Quezon City at sa UP Press. Yung kalawa ay aklat na may dalawa o higit pang may akda. Halimbawa, yung mga aklat na ni Barrios, Jovi Titelino, Rolando A. noong 2002. Yung ikatatlo naman ay artikulo sa journal. Yung halimbawa ay si Jose VM noong 2009. Ang wika na pagpalaya at ang papel ng akademya noong Philippine Journal of Filipino, page 15 to 20. Yung ikaapat ay may aklat na may editor. Halimbawa ay Ano Nuevenio, Virgilio noong 1986, pelikulang at mga Tagalog na may sanaysay para sa isang pagtinig ng Tagalog. Ikalima ay mga sanggunian mula sa internet, pelikula, CD, VCD o mga dokumento ng gobyerno. Dapat isama ang tamang URL, pangalan ng producer at opisyal na sanggunian ng gobyerno. At yung ikalima naman ay mga buod ng bahagi ng bibliografiya. Ito yung pagbuo, kabilang ang footnoting, tahasang pagsipi, at format tulad ng APA o MLA. At yung paggawa natin ay batay sa uri ng may sanggunian. Isang may akda, maraming may akda, aklat, artikulo, pelikula o elektronikong pangsanggunian. At yung tungkulin naman natin ay nagpapahalaga, nagbibigay kredito, nagpapakita ng katotohanan at nagpapataas ng kredibilidad ng pananaliksik. Kaya iyon na po ang buod ng Aralin 17. Sa tamang pagbuo ng bibliografiya, tinitiyak natin ang ating pananaliksik ay totoo, makapagtiwalaan at respetado sa mga pinagkukunan ng impormasyon natin. Yan lang po, salamat.